Okay guys, panoorin natin itong video na ibinahagi ni Senator Rodante Marcoleta kung saan ito po ay kaugnay dun sa ginawang revelasyon nitong si dating ako Bicol Party List Representative Saldico na hanggang ngayon po ay nasa ibang bansa pa rin. Kung matatandaan nyo po mga kabayan, nagbunyag itong si Saldico at di umano ay itong si PBBM at si Martin Romualdez na kanyang pinsan ang mastermind sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So, ang clips po na ito, ang clips na nakuha natin dito kay Senator Rodante Marcoleta ay pinagdugsong-dugsong o pinagtagpi-tagpi niya yung mga clips kaugnay pa rin dito kay Gutesa na sinasabi ni Saldico na totoo daw ang lahat ng sinasabi nitong si Gutesa. Ito guys, panoorin natin. Tapos, mamaya mag-comment kayo after nyo mapanood itong naturang video na ito. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec. Nina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Okay, pause muna natin. So, kung mapapansin natin mga kababayan, nagtutugma yung sinasabi ng mga witness sa Senado at itong sinasabi naman nitong si Saldico. Okay? So, conclude natin kung may katotohanan ba ang mga naging pahayag nitong si Saldico at no mga naging state witness sa Senado. So, ito guys, pagkatapos ng ginawang testimonya o pagtestigo nitong si Orly Gutesa sa Senado, talagang ang ginawa noong ibang mga kritiko ng sabihin natin kritiko ng mga Duterte ay binibrainwash nila yung mga tao. Para sa akin, binibrainwash nila yung mga tao at sinasabi nilang hindi credibility o walang kredibilidad ang mga pahayag nitong si Orly Gutesa. Okay? Okay. So, ang tinutukoy dito mga kababayan ay yung affidavit nitong si Gutesa na di umano ay peke daw yung notaryo. Okay? So, ang sagot naman ni Senator Rodante Marcoleta, kahit sabihin natin peke yan o hindi legit yung pirma ng abogado na nagnotaryo, ay hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga yung totoong sinasabi nitong si Gutesa, yung binubunyag niya. Kaya nga, ginawa itong video na ito para ma-compare doon sa mga naging pahayag ni Gutesa at itong pagiging o pag-confirm nitong si dating Congressman Saldico. Ito pa guys, ito naman si Boying Remulla. Ito si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ay isa rin sa sabihin na natin hindi naniniwala dito sa naging revelasyon nitong si Orly Gutesa. Kaya ito siya, nagbigay din siya ng komento kaugnay nga doon sa naging revelasyon ni Gutesa. Okay. So yun guys, yung naging clips ditong si Mr. Senator Rodante Marcoleta kung saan halos karamihan dito sa mga nag-comment na ito ay mga negative at hindi pabor dito sa naging testimonya ni Orly Gutesa. Okay. So, ginawa itong video na ito ni Senator Marcoleta dahil para mapag-isip-isip nating mga Pilipino kung may katotohanan ba ang sinabi ni Orly Gutesa at nitong si Saldico. Guys, sana panood ninyo dito sa video natin na ito at sa naging pahayag nitong si Saldico at sa naging pahayag nitong si Orly Gutesa. Sa tingin ninyo, sino ba ang dapat nating paniwalaan? Pakicomment nyo nga po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Okay?
nagdesisyon si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi napapayagang mag-testify via Zoom si dating Representative Saldico sa hearing tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Ang sinabi niyang dahilan ay upang maiwasan ang pagiging palabas o spektakel ng investigasyon at dahil na rin sa pangangailangan na personal na humarap at panumpaan ni Ko ang kanyang mga pahayag upang magkaroon ito ng halaga at maging formal na ebidensya sa komite. Nagdududa rin daw si Lacson sa ilang paratang ni Ko. Ibig sabihin, kung gusto ni Ko na pakinggan ang kanyang mga pahayag, kailangan siyang dumalo ng personal sa Senado. Kabayan, agree ka ba sa desisyon ni Senator Ping Lacson? Kung ako po ang inyong tatanungin mga kabayan, hindi po dapat ito ginawa ni Lacson. Dahil karamihan po sa ating mga kababayan, mga Pilipino at sa iba't ibang government agency ay nagkukumahog para mapadalo itong si Saldico sa pagdinig. Pero since nasa ibang bansa nga po itong si Saldico at ayaw niyang umuwi sa Pilipinas dahil daw sa di umano ipagbabanta sa kanyang buhay, dapat payagan na nitong si Lacson itong si Saldico na dumalo sa Senate hearing kahit via Zoom. Sa ganung paraan mga kabayan ay makita man lang natin o marinig natin ang panig nitong si Saldico. Dahil siyempre, maraming nagdududa sa inilabas na pahayag nitong si Saldico via kanyang Facebook page. Doon sa kanyang ginawang live, pinagdududahan ng ilang mga mambabatas o ilang mga netizen na mga pro-Marcos na AI daw yung video na inilabas ni Saldico. Ngayon, kung sakaling papayagan ni Lacson o ng Senado na humarap itong si Saldico kahit via Zoom sa gagawin nilang pagdinig sa Senado, mas mainam na yon kaysa naman sa mag-isip-isip yung mga tao o kahit sila na ito ay isang AI. At least sa pamamagitan ng pagharap niya sa Senado ay mapuprove nila na talagang totoong si Saldico ang nakaharap kahit via Zoom. Yan po ang isa sa mga pananaw ko kabayan na dapat ay pinayagan nitong si Lacson, itong si Saldico na humarap kahit via Zoom. Para na sa ganon ay maging kampante o kumpiyansa ang mga tao, ang mga Pilipino na talagang hindi AI itong si Saldico. Base na rin sa kanya mga naging pahayag. We now ask Mr. and Mrs. Diskaya, may nakuha po ba kayo doon sa inyong files? Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. So ito lang po, mga ilang piraso lang po. Mga ano lang po, 2 USEC, parang 6 yatang... Pakibasa mo nga yung ledger. Opo. Bago mo i-submit sa amin, pakibasa mo lang.